tumaas ang presyo ng ginto nitong mga buwan, lumampas sa $5,000. Alamin natin kung bakit ito nangyari at kung magtatagal ang mataas na halaga nito. Ang una at marahil pinakamadaling dahilan kung bakit mabilis ang pagtaas ng ginto ay maaaring ilarawan sa isang salita: momentum. Ito ang pinakamadaling dahilan para maintindihan kung bakit tumataas ang presyo ng ginto. Kapag ang anumang asset ay nagsimulang magpakita ng magandang performance sa merkado, hindi magtatagal at mapapansin ito ng mga trader. Habang tumataas ang halaga ng mga asset at nagtatakda ng bagong record, mas napapansin ito ng mas maraming tao sa mundo. Ang mga headline at ulat balita ay nagtutulak ng kwento, at sa bawat artikulo, mas maraming tao ang nagmamadaling sumali, sabik na makisali, at nagsisimula ng maramdaman ang takot na mapag-iwanan o fear of missing out. May ilang tao na napapaisip kung gaano kalaki sana ang kinita nila kung nag-invest sila ng mas maaga at nag-aalala silang mapag-iwanan pa lalo kung hindi sila maglalagay ng puhunan agad-agad. Nagsisimula itong maliit pero lumalaki habang tumatagal. Mas maraming bumibili, tumataas lalo ang presyo. Nakita na natin ito dati sa stocks, shares, cryptocurrencies at commodities at nakikita natin ulit ngayon. Noong 2025-2026, sobrang tumaas ang presyo ng ginto bawat linggo at buwan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maaaring manatiling mataas ang presyo ng ginto o baka mas lalo pa itong tumaas sa mga darating na linggo at buwan. Ayon sa kasaysayan, kapag tumaas ng hindi bababa sa 20% ang gold futures sa isang taon, karaniwan itong tumataas pa rin sa sumunod na taon bago ang 2025. Momentum ang isa sa pangunahing nagtutulak sa ginto, pero may isa pang malaking dahilan ng pagtaas ng halaga nito ngayon: diversifikasyon. Noong nakaraang taon, maraming malalaking pribado at institusyonal na mamumuhunan ang nagsimulang mag-diversify ng portfolio at tumingin sa iba pang investments bukod sa stocks at shares. Ang pagbabagong ito ay dulot sa bahagi ng biglaang pagtaas ng presyo ng ilang stocks, kung saan ang ilan ay umabot sa matitinding record-setting na taas. Ang mga tech stocks ay nakaranas ng matitinding pagtaas nitong mga nakaraang panahon, kung saan ang mga kumpanya tulad nina Nvidia, Tesla at Amazon ay lalong lumalakas ang impluensya sa Standard & Poor's 500 Index. Sa isang banda, nagdala ng malalaking kita ang mga tumataas na stocks na ito para sa mga investor na maagang pumasok. Sa kabilang banda, naniniwala ang maraming eksperto na hindi ito maaaring tumaas ng tuloy-tuloy magpakailanman. Sa isang punto, puputok din ang bula gaya ng nangyari noon, at ang ganitong uri ng pagbagsak ay maaaring maging mapaminsala para sa sinumang masyadong maraming pera ang nakataya sa mga asset na iyon. Nagbabala na ang mga analyst tungkol sa kasalukuyang pag-akyat ng mga tech stock. Sinabi nilang huling umabot sa ganitong presyo ang stocks bago sumabog ang dot-com bubble noong 2000, at ayaw ng sinumang mamumuhunan na maiwang dehado kapag nangyari iyon. Dahil sa kaba, maraming mamumuhunan ang nagkalat ng pera, kaya tumaas ang demand sa ginto sa maikling panahon. Ang ilan ay bumibili ng pisikal na gold bars at barya, habang ang iba naman ay naglalagay ng pera sa gold exchange traded funds o exchange traded fund. Pareho lang ang resulta, mas malaking puhunan at mas mataas na presyo ng ginto. Isa ito sa mga dahilan ng pagtaas ng interes at halaga ng ginto. Pero hindi ito ang pangunahing sanhi ng biglaang pagtaas ng presyo nito. Narito ang mga dahilan kung paano at bakit nagsimulang tumaas ang presyo simula sa paghina ng halaga ng United States dollar. Isa sa mga pinakasimpleng paraan para mahulaan ang pagbabago ng presyo ng ginto ay ang pagmasdan kung ano ang nangyayari sa dolyar. Bakit? Dahil ang ginto ay nakapresyo sa dolyar. Kapag humina ang dolyar, mas nagiging mura ang ginto para sa mga bumibili na gumagamit ng ibang pera. Para itong malaking sale para sa mga tao sa labas ng Estados Unidos, isang paanyaya na bumili agad ng ginto bago tumaas muli ang presyo. Madalas nating nakikita na kapag humihina ang dolyar ng United States, tumataas ang presyo ng ginto. Nitong mga araw, hindi rin malakas ang dolyar. Mula huling bahagi ng 2022, unti-unti at tuloy-tuloy bumababa ang United States dollar kumpara sa ibang pangunahing pera. Minsan bumabawi ito, pero hindi nagtatagal dahil sa patuloy na suliraning pang-ekonomiya at pampolitika. Mukhang di rin ito gaganda sa malapit na hinaharap. Nababahala ang mga mamumuhunan na baka suportahan ng Washington ang plano ng Hapon para palakasin ang yen, habang lumalakas din ang duda sa kalayaan ng Federal Reserve. Pinapalala nito ang kawalang katiyakan sa patakaran sa pera
at nagpapahirap tukuyin ang magiging halaga ng dolyar ng United States sa hinaharap. Kapag may kawalang katiyakan, lumilipat ang mga mamumuhunan sa neutral na taguan ng halaga gaya ng ginto. Tinatawag na ligtas na kanlungan ang ginto kapag may pandaigdigang kawalang katiyakan dahil hindi mapayapa ang mundo ngayon. Lalong nagiging hindi tiyak ang mundo dahil sa tumitinding politikal na tensyon, takot sa digmaan, at sunod-sunod na kaguluhang pang-ekonomiya sa United States at iba pang bansa. Sa mga panahong ganito, kapag parang hindi matatag ang mundo, natural lang na maghanap ng katatagan ang mga tao, pati na ang mga namumuhunan saan man nila ito makita. Pagdating sa pamumuhunan, ginto ang isa sa pinakamatatag at pinagkakatiwalaan ng matagal na panahon. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling mahalaga ang ginto kahit may digmaan at malalaking pagbabago sa politika. Nitong mga taon, naging sentro ito dahil sa katatagan sa mga pangyayari. Naranasan ng mundo ang pandemya at sigalot na nagpapaalala sa mamumuhunan sa kahalagahan ng ginto. Matagal nang binalaan ng mga eksperto ang posibleng pagbaba ng halaga ng pangunahing pera tulad ng United States dollar at stocks. Ang pagtaas ng pambansang utang at banta ng taripa at digmaang pangkalakalan ay nagpapahirap sa mga ekonomiya sa mundo. Sa madaling salita, mukhang nagsisimula ng bumigay ang mga pundasyon na sumusuporta sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Ayon kay Daniel Gotti ng Toronto Dominion Securities, ang pagtaas ng ginto ay dahil sa tiwala. Sa ngayon, nayupi ito pero di pa tuluyang nasira. Kapag nasira ito, mas tatagal ang momentum. Kapag humina ang tiwala sa sistema, hahanap ng alternatibo ang mga mamumuhunan kaya tumataas ang demand sa ginto. Kapag gumanda ang sitwasyon sa mundo, babalik ang tiwala sa investments tulad ng stocks at currency. Isa pang dahilan kung bakit tumataas ang halaga ng ginto ay dahil sa isang issue na tila napapanahon ngayon: inflation. Sa madaling salita, ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo sa paglipas ng panahon. At sa mga makabagong sistema, halos hindi maiiwasan ang ilang antas ng inflation. Tataas pa rin ang presyo kada taon, pero nag-iiba ang bilis ng inflation. May mga panahong maliit lang ang inflation at halos di ramdam ang epekto nito bawat taon. Minsan, hirap ng kontrolin ang inflation kaya nahihirapan ang mga pamilya na makabili ng pangunahing pangangailangan dahil sa taas ng presyo. Dahil sa COVID-19 pandemic, tumaas ng malaki ang inflation sa maraming bansa noong 2021 at naabot ang pinakamataas noong 2022. Bahagyang bumaba ang inflation sa United States at ibang bansa pero mabagal pa rin. Patuloy tumataas ang presyo ng produkto at serbisyo kaya mas mahal ang pamumuhay. Kapag mataas ang inflation, nagsisimulang mag-alala ang mga tao tungkol sa halaga ng kanilang pera. Parang humihina ang bawat dolyar. Kahit bumaba na ang inflation, marami pa ring nagtatanong kung ano ang halaga ng kanilang pera at ipon sa mga darating na taon. Kaya naghahanap sila ng paraan para mapalago ang kanilang pera sa pamamagitan ng pag-invest sa mga asset at kalakal na mas mabilis at mas epektibong tumataas ang halaga. Tulad ng ginto, maraming tao ang nakikita ang ginto bilang paraan para maprotektahan ang kanilang purchasing power at maiwasang makita ang kanilang pera na unti-unting nawawalan ng halaga. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumataas ngayon ang presyo ng ginto. May isa pang malaking salik: interest rates. Tulad ng inflation at United States dollar rates, direktang naaapektuhan nito ang demand at halaga ng ginto. Di tulad ng bonds or savings accounts, ang ginto ay walang interes. Binibili at iniimbak ito ng tao na umaasang tataas ang halaga at kikita sila. Dahil dito, kapag mataas ang interest rates, mababa ang demand sa ginto. Sa halip, mas pinipili ng mga tao na ilagay ang kanilang pera sa savings accounts para masiguro na magkakaroon sila ng tiyak na kita bawat 12 buwan. Kapag bumaba ang interest rates, hindi na kaakit-akit ang savings at bonds, kaya mas patok ang mga asset tulad ng ginto. Noong 2022 nang tinaasan ng Federal Reserve ang interest rates laban sa inflation mula COVID, naging patok na investment ang bonds at treasuries. Ngayon, sinusubukan ng United States Administration na ibaba ang interest rates. Ang mga kamakailang pagbaba ng interest rates ay nagbawas ng kita mula sa government bonds at cash, kaya tinutulak ang mga investor na lumayo sa mga ito at lumipat sa mga kalakal tulad ng ginto. Karamihan sa mga merkado at investor ay umaasa na bababaan pa ng central bank ang interest rates, lalo na may bagong Federal Reserve Chair sa 2026. Kung mangyari iyon, mas magiging kaakit-akit pa ang ginto
bilang opsyon. Ang potensyal nitong pagtaas ay mas mataas kumpara sa mababang interes na inaalok ng government bonds o savings accounts. Matagal nang inaasahan ng mga investor ang pagbaba ng interest rates, kaya maaga silang pumasok at bumili ng ginto ng mas maaga para mapalaki ang kanilang kita. Sabi ng analyst ng Goldman Sachs, habang madalas mangyari ito, tumataas lalo ang presyo ng ginto. Kahit 0.01% na dagdag sa pribadong pamumuhunan sa gold-backed ETFs, pwedeng magpataas ng presyo ng ginto ng 1.4%. Parehong trend din ang nakita sa ibang mahahalagang metal. Kamakailan, lumampas na sa dolyar. 100 kada onsa ang pilak dahil sa tumataas na demand at bumababang interest rate sa buong mundo. Pero may isa pang dahilan kung bakit biglang tumaas ang halaga ng ginto sa maikling panahon. At marahil ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga sentral na bangko. Nitong mga buwan, malalaking sentral na bangko gaya ng sa China, India, Poland at Brazil ay bumibili ng maraming ginto. May ilang dahilan sila pero pareho lang ang resulta. Nadadagdagan ang reserbang ginto at pagkakaiba-iba ng hawak nila. Mas nababawasan ang pagdepende nila sa pabagubagong dolyar ng United States, isang malaking pagbabago. Sa loob ng maraming taon, ang mga sentral na bangko ay talagang netong nagbebenta ng ginto. Mas marami ang binebenta kaysa binibili, pero noong 2010 nagbago iyon. Sila na ang naging netong mamimili, mas marami na silang iniipong ginto kaysa binebenta. Simula 2022, tumaas pa ang kanilang pagbili matapos salakayin ng Russia ang Ukraine. Mas agresibo ngayon ang maraming sentral na bangko sa pag-iipon ng ginto para patatagin ang pera at palakasin ang ari-arian ng bansa. Ayon kay Juan Carlos Artias, pinuno ng pananaliksik sa World Global Council, bumibili ang mga sentral na bangko ng ginto hindi lang dahil sa pagtaas ng presyo nito, kundi dahil sa papel na maaari nitong gampanan sa foreign reserves. Napakakapal ng gamit ng ginto para maging panangga o pampadiversify ng mga reserba. Iba ang sentral na bangko sa karaniwang mamumuhunan at pribadong investment group. Malaki ang kapangyarihan nilang gumastos at kayang bumili ng maraming ginto. Ang malalaking pagbili ng ginto ng mga sentral na bangko ang nagdudulot ng pagtaas ng presyo at lalo pa itong tataas habang patuloy silang bumibili. Maraming eksperto ang naniniwalang matatag at posibleng kumita ang pag-i-invest sa ginto hanggang 2026 at lampas pa. Di man tiyak ang merkado, tila pabor sa ginto ang mga salik ngayon. Patuloy na kawalang katiyakan sa politika, malakas na demand at mga inaasahan ng karagdagang pagbaba ng interest rate at iyan ang nagiiwan ng isang tanong. Gaano kataas pa kaya ang mararating ng ginto mula rito? Ngayon, panoorin ang Paano kung bumagsak ang ekonomiya ng United States o i-click ang video.